Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. And on today's vlog ni Payong Kaibigan, and in response din po para sa ating mga subscribers and followers na nag-request po ng tutorial video, ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po tayo makapag-transfer ng pera mula po sa ating STC Pay account dito sa Saudi Arabia papunta po sa ating fully verified GCash account. Okay? Mabilis lang po guys yung Ayan, shoutout po sa lahat mga kapwa kong OFW. This is OFW Pinoy TV. To this video guys, magbibigay po tayo ng reaction dito po kay Payong Kaibigan. At kung hindi pa po kayo subscribe dito kay Payong Kaibigan, please subscribe. Marami po siyang mga content related po sa OFW at napaka-informative yung kanyang mga content. Okay? At kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kitang update, please subscribe. So ngayon guys, karamihan po sa ating mga OFW, ganito po yung ginagawa pag papadala ng GCash sa mga kaibigan, mga anak, kapatid. So, katulad natin, tuwing sahod, pupunta pa tayo sa remittance, okay? Hindi kaya dito sa mobile natin, papadala pa natin sa Cebuana, kung saan-saan sa Palawan, kung saan-saan remittance yan. And then, once na na-receive na po yung ng kamag-anak natin sa Pilipinas, kung nakuha na nila sa Palawan, Cebuana, that's the time saka magpapadala sa GCash. So, kumbaga, nagdodoble po yung yung transaction fee. So what if itong video na ito guys, i-share po ni Payong Kaibigan kung paano mag-transfer mula sa STC Pay. Actually, wala pa akong STC Pay, no? Yan din po yung kukunin ko kasi may ginawa kong video about Quick Pay naman yung akin. So ngayon, i-share ko po sa inyo paano magpadala papunta STC Pay kung samang bansa ka to GCash account. Direkta na. So hindi nyo na kailangan maraming pagdadaanan na tao or transaction. Sige, pagpatuloy lang po natin, Sir Payong Kaibigan. Yung proseso, madali lang po siyang sundan. At ang kagandahan po neto, real time, automatic or agad-agad po siyang na-credit at pumasok po doon sa ating GCash number. And for the sake of this video, syempre, para maging realistic po siya, nag-transfer po ako ng 5,000 pesos. At kung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, or sa aking TikTok account, please don't forget to click the subscribe button at the notification bell, di ba? Or yung follow button para lagi po kayong updated every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So let's proceed. Una, syempre buksan po natin yung ating STC Pay account. Mag-login po tayo. And then, sa lower part po niyan, piliin po natin yung international transfer. At dahil bago po siyang beneficiary, i-click po natin yung Add New Recipient. And then, i-supply lamang po yun natin yung mga tamang. Doon sa mga wala pang STC Pay, pumunta lang po kayo direkta doon sa opisina ng STC Pay. Meron po kayong registration na pipilapan para magkaroon din po kayo ng account. So pareho po tayo. Meron malapit sa amin, hindi ko lang pinapansin. Siguro ngayon nakita ko, mas maganda daw yung STC. So why not? Itatry ko rin mag-open. Sige, tuloy lang natin. Ang information na hinihingi po dyan, like yung full name, yung relationship natin sa papadalahan natin, 'di ba? Yung country ng papadalahan natin, at syempre dito po yung importante sa delivery option. Pag click niyo po yung delivery option, may lalabas po diyan Western Union, transfer to a bank account. Ang pipiliin po natin diyan ay transfer to a mobile wallet. Okay? Dahil GCash nga po yung ating papadalahan. Pagkapili po natin doon na transfer nga doon sa digital wallet, lalabas po dyan yung preferred currency. By default, nakalagay po yan as Philippine Peso. And then, i-click nyo lamang po yung continue. And then, lalabas po yung ganito, international transfer. Mobile wallet name. So, siyempre pipili po kayo doon sa mobile wallet name. Guys, kung hindi po kayo makakasunod, so start, pause, play. Balikan nyo na lang, start, and then pause, and then play. Para mas klaro po, baka magkakamali po kayo. Okay? May lalabas po na ganyan. Pag pipiliin po natin ay GCash. Okay? And then, lalabas na po dyan yung receiver's mobile country code, which is +63 nga po pag Philippines. And then dito po, kailangan nating maingat sa paglalagay po ng receiver's mobile number. So ilalagay po natin dyan yung fully verified GCash number nung papadalhan natin. At take note, hindi na po natin lalagyan ng 0 sa unahan. Diba? Let's say just for example, yung inyo pong number ay 0920-547-5400. Pag nilagay niyo po yan, 92, ganun na. Hindi niyo na po ilalagay yung 0 sa unahan. Okay, and purpose of transaction. So in my case, pinili ko lamang po yung
savings or investment. And then i-click po natin yung continue. After po niyan, syempre, may ganito pong lalabas, international transfer. Do you know the receiver's nationality? So i-click nyo lang po yung yes, and then selection po, lagay nyo po yung Philippines. Okay? And then, do you know the receiver's age? Pwede nyo naman po hindi ilagay. So ilagay nyo po ng no. And then, after that, i-click nyo lamang po yung continue. Then may lalabas po na ganito, thank you. Your beneficiary information has been saved. You will be called for confirmation of this registration. And then, yun nga po, may ma-receive kayo na tawag na ganyan, parang Saudi payments. Verification po yan kung gusto nyo pong idagdag, diba, as new beneficiary, yung in-input natin information, or pwede naman pong hindi. So, ang type po natin dyan sa keypad is number 1. To confirm, diba, na idadagdag po natin. At once naging successful na, i-check nyo po kung nadagdag na po doon. Guys, mahalaga po yung sinabi niya, ha, yung confirmation code na sinasabi is number 1 kasi parang may magre-ring. Para din yan sa sa QuickPay ko, confirmation para ma-add nyo po yung beneficiary nyo. Sa beneficiary natin yung ating na-register na GCash number. So in my case, dinouble check ko, approve. May singit ko lang, no? Ingat po kayo sa mga ganito, baka mamaya mahahack po yung mga account nyo, no? Basta wag magbibigay ng OTP or one-time password ng alam nyo kayo na hinala, okay? So make sure kayo lang dapat nakakaalam sa mga password, yung mga PIN nyo, mga details nyo, GCash account, GCash number, mobile number. Okay, wag po nyo basta-basta ibibigay yung OTP kasi marami po mga scam ngayon, lalo na ngayon sa mga OFW ang kanilang tinatarget. Na po, di ba, yung nalagdag ko pong beneficiary. And then, heto na nga, yung exciting part, magpapadala na po tayo. During that time na magpapadala po ako, ang palitan po ng Saudi Riyal. So, bali yung napanood nyo ngayon, which is registration pa lang to, through online. Kumbaga, nag-a-add muna kayo ng beneficiary. Ibig sabihin, yun yung mga papadala nyo na tao. So, make sure yung beneficiary nyo is relatives, ha? Huwag yung iba-ibang, basta na iba-ibang tao. Okay, wag mahirap na. Sige, so continuous po natin. Riyals to peso ay around 14.78. So medyo malaki po yan. Okay? So ang papadala ko nga po ay 5,000 pesos. So pwede niyo pong laruin diyan, di ba? Kung pwede po kayo mag-type ng amount doon sa taas sa Saudi. Makikita nyo guys dito yung kung nasa Saudi ka, yung conversion niya is 1 Riyal, no? So 14.7 as of ano pa ito 7 months ago. Ngayon kasi month of November 2024, nasa 15 plus na yung palitan. So tumataas. The more tumataas po yung conversion niya, mas maganda. Okay? Ngayon nasa 15 yan. So hindi malaki yung 5,000 mo, baka mababa na lang yung ibabawas. Okay? Pag malaki po kasi yung palitan, bababa po yung babayaran nyo. Yun yung maganda doon. Okay? Sige, tuloy lang natin. Saudi Riyal or pwede pong sa baba. So ang nilagay ko po sa baba, 5,000. Automatic naman po yun magko-convert sa taas kung magkano po siya into Saudi Riyal. And then, nilagay ko po dyan yung aking, what do you call this? Kung reason, nakalagay naman po yan, family and friends expenses, ganyan-ganyan. And then yung include transfer fee, hindi ko po siya tinik. Ibig sabihin, so ang ipapadala po or ang ibabawas pala sa aking STC Pay account ay 338.41 plus transfer fees. Okay. So yung transfer fees naman po, ang magpapadala sa STC Pay ay 17.25 Riyals. Kasama na po doon yung 15% na VAT. 17, I think parehas lang sa QuickPay kasi nagpapadala ako sa QuickPay. Almost same lang din. Almost same lang. Yun. So, let's proceed. So nilagay ko nga po 5,000 and then i-click lamang po natin yung agree to terms and conditions. After that, i-double check po natin yung mga beneficiary dyan, ganyan-ganyan, and then i-click po natin yung confirm. Okay? So may balik ko lang Yan. So bago nyo po i-click tong confirm, make sure po isa-isahin nyo to Huwag po kayo excited, huwag magmamadali, baka mamaya magkakamali po kayo. Okay? So make sure tama po yung number, amount, okay, yung sino magre-receive, ito yung VAT, okay. Basta lahat ng information na binigay nyo, sinulat nyo, make sure 100% na tama po kayo bago nyo to i-click ang confirmation. And then i-click po natin yung confirm. Okay? So pag i-click nyo po yung confirm dyan,
Make sure lamang po na tama yung mga details na papadalahan natin, yung number. I-double check po natin. Baka masayang yung pera natin. Pagka-click po natin confirm, syempre magpapadala po yan ng mga OTP, ganyan-ganyan. And then i-click po natin yung mga declaration dyan. Yes. And then finally, marireceive po natin yung transaction information na okay na po siya, di ba? So next step, syempre, punta po tayo sa ating GCash account. So mag-login po tayo sa ating GCash account. And ayun nga po, na-check ko, na-double check ko na real-time, agad-agad po siya. So marami nagsasabi na, ito, balik lang ako. Marami nagsasabi na, dito, hindi raw sila makapag-create ng GCash while nandito sa abroad. Actually, lagi na po ako nakakapag-create ng GCash account while nandito po ako sa abroad. Ang mahalaga guys, yung mobile number, merong humahawak po na SIM card doon sa Pilipinas, kamag-anak mo, yung anak mo, kasi may papadalang OTP, tama? So dapat, pag gumawa po kayo ng account, active po yung kung sino may hawak ng SIM card na yon pag gumawa po kayo ng GCash account. Okay? So kung halimbawa, bili po kayo ng bagong SIM card para mag-create po kayo ng panibagong GCash account. Let's say o hindi kaya bago. So ka-video call mo para at least yung SIM, hindi kaya, basta online siya, basta malagay yung OTP, mabibigay kasi meron pong seconds yan binibilang. And ayun nga po, na-check ko, na-double check ko na real-time, agad-agad po siyang pumasok. So paano po natin ma-check? Siyempre, makikita nyo naman po unang-una sa available balance po natin ay tataas po yan. And then, pwede po kayong pumunta doon sa transaction history at para makita po ninyo. Ayan, receive remittance at yung amount po ay eksaktong 5,000 pesos. Okay? So yun lamang po yung ating quick update or tutorial video kung paano po makapag-transfer ng pera mula sa inyong SCC Pay account. Yan. So maraming salamat, Payong Kaibigan. Again, subscribe po kay Payong Kaibigan. Marami pa po siyang share po sa atin and marami po tayong matutunan. At kung hindi pa po kayo subscribe, again sa aking YouTube channel, please subscribe para lagi po kayong update. Okay? So yun lang. Sa susunod na video, marami pa akong i-share sa inyo. God bless and bye-bye.